Ninanakaw ang buhay ko habang ako'y nakadilat. Sa kama ng aking sakripisyo, nagpapakasasa ang asawa ko at ang itinuring kong kapatid. Baliw na siya. Itapon na sa mental. Walang awang bulong ni Lorenzo kay Elena. Nabasag ang baso sa aking panginginig. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babangon ang isang reynang sisingil sa kanilang lahat. Handa ba silang tikman ang sarili nilang lason? Baliw na siya. Kung hindi lang dahil sa yaman ng pamilya niya, matagal ko na siyang ipinasok sa mental hospital. Nakakadiri na ang amoy niya. Puro gamot at kalungkutan. Patience lang, babe. Konting panahon na lang, masisiraan na talaga ng bait si Ate Dalisay dahil sa mga bitaminang pinapainom mo sa kanya. At sa atin na ang lahat. Ang init mula sa bagong plansang kamiseta ni Lorenzo ay tila napalitan ng nagyayelong patalim na unti-unting bumabaon sa dibdib ni Dalisay. Pumunta siya sa labas ng silid-aklatan upang dalhan ng mainit na damit ang asawang inakala niyang nagpapakapagod sa pagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ngunit sa pagitan ng siwang ng pintuan, bumulaga sa kanya ang isang bangungot na dudurog sa kanyang buong pagkatao. Nakikita ng kanyang sariling mga mata si Elena, ang babaeng itinuring niyang nakababatang kapatid, ang pinag-aral at binigyan niya ng puwang sa kanyang tahanan. Nakasuot ito ng pulang sotsang pantulog na regalo pa mismo ni Lorenzo kay Dalisay noong nakaraang anibersaryo. Nakasandal ang ulo ni Elena sa dibdib ng kanyang asawa, habang ang mga kamay ni Lorenzo ay mahigpit na nakapulupot sa baywang nito, nagpapalitan ng mga maiinit na haplos na matagal na niyang hindi nararanasan bilang isang asawa. Pilit inunawa ng naguguluhang isip ni Dalisay ang mga salitang binitawan nila, ang mga bitamina, ang mga gamot na gabi-gabing sinusubuan sa kanya ni Lorenzo nang may kasamang matatamis na ngiti at pangako ng pag-aalaga. Iyon pala ang dahilan kung bakit palagi siyang hilo, nawawalan ng memorya at tila lutang sa sariling pamamahay. Nilalason siya ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Umakyat ang pait at matinding pagduwal sa kanyang lalamunan. Mariin niyang tinakpan ng magkabilang kamay ang kanyang bibig upang pigilan ang anumang hikbi na nais kumawala. Bumagsak ang plansadong kamiseta sa sahig na walan ng halaga katulad ng kanyang tiwala. Namanhid ang kanyang mga binti at ang mga pader ng pasilyo ay tila umiikot at dumadagan sa kanyang balikat. Wala siyang kakayahang sumigaw dahil ang pinakamatinding sakit ay walang tinig. Ito ay unti-unting pumupunit sa kaluluwa mula sa loob. Tulad ng isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan, kinakaladkad ni Dalisay ang kanyang mabibigat na paa pabalik sa kanyang madilim na silid. Nang makita niya ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Maya na mahimbing na natutulog, doon tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang maliit at inosenteng katawan ng bata. Ang mga luha ay naguunahan sa paglandas sa kanyang pisngi, patuloy na bumabasa sa unan, sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Bawat pagdaan ng kanyang luha ay may kasamang tanong kung bakit kailangang maging ganito, kalupit ang mundo, sa isang babaeng walang ibang ginawa, kundi magmahal at mag-aruga. Napadako ang kanyang nanlalabong paningin sa maliit na puting tableta na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama. Ang lason na nagkukunwaring lunas, humigpit ang pagkakayakap niya kay Maya. Ang init ng katawan ng bata ang nagpabalik sa kanyang huwisyo. Hindi siya pwedeng mabaliw. Kung hahayaan niyang magtagumpay ang mga demonyong nasa kabilang silid, mawawala sa kanya ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. May napansin siyang kakaibang bagay na kumikislap sa sahig malapit sa pintuan. Isang maliit na susi na may nakaukit na numerong 402. Isang bagay na tiyak na nalaglag ni Elena sa kanyang pagmamadali. Nang sumikat ang araw, ang mga anino ng nagdaang gabi ay pilit itinago sa likod ng mga pekeng ngiti. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lorenzo. Dala ang isang basong tubig at ang pamilyar na maliit na tableta sa kanyang palad. Maaliwalas ang kanyang mukha.
Tila isang ulirang asawa na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang kabiyak. Good morning, mahal ko. Inumin mo na ang bitamina mo para mabilis kang gumaling at bumalik ang sigla mo. Malambing at mapag-arugang wika ni Lorenzo, walang bakas ng halimaw, na nakita ni Dalisay kagabi. Nanginginig man ng kalamnan, inabot ni Dalisay ang gamot. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng asawang minsang naging mundo niya. Paano niya lulunukin ang lason mula sa mga kamay ng taong nais siyang patayin ng buhay? Tinig ng pagmamalasakit ang ipinamalas ni Lorenzo, ngunit sa pandinig ni Dalisay, bawat salita nito ay tila kuko ng isang halimaw na kumakalmot sa kanyang bituka. Inabot ni Dalisay ang baso ng tubig, ang kanyang mga daliri ay bahagyang humahaplos sa palad ng asawa. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding panginginig. Isinubo niya ang tableta, dahan-dahan, habang ang kanyang dila ay bihasa ng itago ang lason sa ilalim nito. Ipinakita niya ang paglunok, ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa isang pekeng kilos ng pagsunod, bago niya binigyan si Lorenzo ng isang matamlay at blangkong ngiti. Nang makapasok sa banyo, agad niyang binuksan ang gripo. Ang malakas na agos ng tubig ay tumama sa porselanang lababo. Nilulunod ang anumang tunog na maaaring makarating sa lawa habang iniluluwa niya ang tableta mula sa kanyang bibig. Pinanood niya ang maliit na puting kemikal na unti-unting tinatangay ng agos pababa sa madilim na tubo ng paagusan. Doon, kasabay ng tubig, ay ang kanyang mga luhang hindi na niya mapigilan. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila pag-aari ng isang taong hindi na niya kilala. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Maya, kailangan niyang maging pinakamahusay na aktres sa sarili niyang bahay. Sa hapag ng agahan, ang hangin ay mabigat sa bango ng bagong luto na sinangag at kape. Ngunit para kay Dalisay, amoy ng pagkabulok ang nangingibabaw. Si Elena ay abalang-abala sa pag-aayos ng plato ni Lorenzo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagmamay-ari. Tila siya ang tunay na may bahay. Ate Dalisay, kumain ka ng marami. Pinagluto kita ng paborito mong tapa para naman magkaroon ka ng kulay. Wika ni Elena sa isang himig na puno ng asukal, ngunit may lasang apdo. Ang bawat sulyap ni Elena kay Lorenzo ay may kasamang malisya, isang lihim na ugnayang ipinaparada nila sa harap mismo ng asawang pilit nilang pinagmumukhang nawawala sa sarili. Ang katahimikan ay nabasag ng bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Doña Isabel, ang ina ni Lorenzo, na may dalang aura ng kapangyarihan at panghuhusga. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol. Agad na tumayo si Lorenzo at hinalikan ng kamay ng ina, habang si Elena ay nagkunwaring isang mapagkumbabang katulong sa gilid. Tingnan mo nga ang sarili mo, Dalisay. Ang dungis mo, ang gulo ng buhok mo. Nakakaawa ang anak ko. Maghapon sa opisina pag-uwi rito ay isang asawang tila wala sa katinoan ang nadadatnan. Ang mapait na pahayag ni Doña Isabel habang tinitingnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Hindi nakaimik si Dalisay, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi upang hindi siya sumabog sa galit. Mama, pasensya na po. Alam niyo namang hindi maayos ang lagay ng isip ni Dalisay nitong mga nakaraang buwan. Ginagawa ko naman ang lahat. Pagsisinungaling ni Lorenzo, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring paghihirap. Ang bawat salita ng gaslighting ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan ni Dalisay o unti-unting dinudurog ang kanyang dangal sa harap ng mga taong dapat ay pamilya niya. Matapos ang agahan, naiwan si Elena at Dalisay sa kusina. Kinuha ni Dalisay ang isang maliit na kutsilyo upang balatan ng mansanas para kay Maya. Lumapit si Elena
Ang kanyang mukha ay nawalan ng balatkayo ng kabaitan. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Dalisay, sapat na upang maramdaman ang mainit at mabahong hininga ng pagtataksil. Alam mo ate, ang sarap matulog sa kama mo. Ang lambot, lalo na kapag si Lorenzo ang katabi. Huwag kang mag-alala. Malapit ka na ring umalis dito. Sa mental hospital, mas mapapansin nila ang ganda mo. Bulong ni Elena na may kasamang mahinang tawa na tila kalansing ng mga kadena. Nanigas ang buong katawan ni Dalisay. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging nakikita na lamang niya ay ang kislap ng talim ng kutsilyo sa kanyang kamay. Ang galit na matagal niyang kinulong sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila isang bulkang mayon na handa ng sumabog at lamunin ang lahat ng nasa paligid nito. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat para sa isang madugong digmaan. Kung susugurin niya ang babaeng ito ngayon, kung tatapusin niya ang lahat sa isang saksak, makakamit ba niya ang hustisyang hinahanap niya? O tuluyan na siyang mahuhulog sa bitag na inihanda nila para maging isang tunay na baliw? Ibinaba ni Dalisay ang hawak na kutsilyo. Ang matalas na talim nito ay marahang tumama sa kahoy na mesa nang walang anumang ingay. Ngunit ang kislap nito ay tila humiwa sa huling hibla ng kanyang pasensya. Tiningnan niya si Elena nang may blankong ekspresyon, isang maskara ng pagkabalisa na kanyang binuo upang itago ang naglalagablab na puot sa kanyang kalooban. Ang ganda ng kulay ng mansanas, Elena. Parang dugo. Kasing pula ng suot mong damit kagabi habang yakap mo ang asawa ko. Ang nais niyang isigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahina at gurgur na tawa na tila nagmumula sa isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Natigilan si Elena. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay saglit na napalitan ng pag-aalinlangan bago ito muling nagningning sa tagumpay. Lumipas ang hapon na tila isang mabagal na agunyas para kay Dalisay. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood niya si Maya na naglalaro sa hardin. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang haplos ng anghel sa kanyang sugatang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na dinurog ng anino ni Lorenzo. Nakita ni Dalisay kung paano dahan-dahang binuksan ng kanyang asawa ang malaking tarangkahan ng kanilang bakuran. Iniwan itong nakawang ng sapat upang makalabas ang isang maliit na bata bago ito mabilis na pumasok sa loob ng bahay at nagkunwaring abala sa kanyang mga papeles. Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Dalisay ay tumayo sa tindi ng kaba nang makita niyang hinabol ni Maya ang isang makulay na paru-paro patungo sa bukana ng panganib. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Dalisay pababa ng hagdan. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumama sa bawat baitang habang ang kanyang hininga ay naging isang maikling pagsusumamo sa langit. Maya, huwag! Kanyang sigaw na tila hindi umabot sa pandinig ng bata. Paglabas niya ng pinto, nakita niyang nasa gitna na ng kalsada si Maya habang may isang sasakyang mabilis na papalapit. Sa isang iglap ng busilak na pag-ibig ng isang ina, lundag takbo niyang inabot ang anak at itinulak ito patungo sa ligtas na damuhan. Ang katawan ni Dalisay ay bumagsak sa magaspang na semento. Ang kanyang mga tuhod ay kumiskis sa kalsada na nag-iwan ng mahahabang guhit ng dugo at hapdi. Sa halip na tulong, ang boses ni Lorenzo ang unang sumalubong sa kanya, isang boses na puno ng puot at mapagkunwaring pag-aalala na sadyang inilakas upang marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas ng kanilang mga bahay. Dalisay, ano ba ang ginawa mo? Bakit mo hinayaang makalabas ang bata? Diyos ko, halos mapatay mo na ang anak natin dahil sa kapabayaan mo. Ang bulyaw ni Lorenzo habang mabilis na kinukuha si Maya mula sa sahig. Ang mga bulong ng mga kapitbahay ay tila mga bubuyog na humuhubog sa isang masamang imahe ni Dalisay. Isang baliw na ina na hindi na kayang protektahan ang sariling dugo at laman.
Gabi na nang mahanap ni Dalisay ang kanyang sarili sa loob ng banyo. Pilit na nililinis ang kanyang mga sugat gamit ang bulak at alkohol. Ang bawat patak ng gamot sa kanyang balat ay nagdulot ng matinding kirot. Ngunit mas masakit ang katotohanang unti-unti na siyang kinukulong ng asawa sa isang rehas na gawa sa kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, napadako ang kanyang kamay sa ilalim ng cabinet at may nakapa siyang isang lukot na papel. Isang resibo ng bank transfer na nagpapakita ng malaking halaga na inilipat ni Lorenzo sa isang hindi kilalang account sa labas ng bansa. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Alam niyang hindi niya kayang itumba ang mga higanting ito nang mag-isa. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng mga damit sa loob ng cabinet. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot upang hindi masaktan ang ego ni Lorenzo. Ricardo Sanchez, ang lalaking tanging naniwala sa kanya noong panahong ang lahat ay nakatalikod. Pinindot niya ang tawag at ang bawat segundong paghihintay ay tila isang buhay na nakasalalay sa isang manipis na sinulid. Ang kislap ng screen ng telepono ay sumabay sa bawat pagpintig ng kanyang puso sa gitna ng kadiliman. Hello, Dalisay? Ikaw ba yan? Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses na tila isang mainit na kumot sa gitna ng isang nagyayelong bagyo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap, hinayaan ni Dalisay na kumawala ang isang mahaba at nanginginig na buntong hininga. Hindi na niya kaya ang mag-isa. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi at ng dugong na tuyo na sa kanyang mga tuhod, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Mayroon pa nga bang puwang para sa katarungan sa mundong pinaghaharian ng mga mapagpanggap? O ang kanyang paglapit kay Ricardo ay magsisilbi lamang na mitya ng isa pang mas malaking pagsabog na wawasak sa huling natitirang bahagi ng kanyang buhay? Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay tila isang angkla na pilit humahablot kay Dalisay mula sa malalim at madilim na karagatan ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng maraming buwan, nakalimutan na niya ang tunog ng isang tinig na hindi nagdadala ng panunuya o panlilinlang. Ang bawat salita ni Ricardo ay may kasamang init na dahan-dahang tumutunaw sa yelo na nakabalot sa puso ni Dalisay. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng mga tinik ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Ang tanging narinig ni Ricardo ay ang nanginginig na paghinga ni Dalisay, isang hudyat ng isang kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban ng mag-isa. Huwag kang matakot, Dalisay. Nandito na ako. Magkita tayo bukas sa lumang kapilya malapit sa ospital. Mag-iingat ka. Ang mahinahong pangako ni Ricardo bago natapos ang tawag na iniwan ng isang munting kislap ng liwanag sa madilim na silid ni Dalisay. Kinabukasan, ang langit ay balot ng makakapal na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Dalisay. Ginamit niya ang dahilan ng pagsimba upang makalabas ng bahay, isang gawaing hindi kailanman pinag-iisipan ng masama ni Lorenzo dahil alam nitong doon lamang humuhugot niyang lakas ang kanyang asawa. Sa loob ng kapilya, sa gitna ng amoy ng kandila at sampagita, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Ricardo ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang kabataan, ang mga pangarap, ang tawanan, at ang tahimik na pagtingin ni Ricardo na noon ay hindi pinansin ni Dalisay dahil sa labis na pagmamahal kay Lorenzo. Nang makalipat sila sa isang maliit at tago na coffee shop, hindi napigilan ni Ricardo na mapansin ang bawat detalye ng pagbabago kay Dalisay. Ang dating nagniningning na mga mata ng isang mahusay na doktor ay tila napalitan ng mga mata ng isang bilanggo. Nakita niya ang mga pasimula ng paghilom ng sugat sa kanyang mga tuhod
at ang panginginig ng kanyang mga payat na daliri habang hawak ang tasa ng kape. Nang marinig ni Ricardo ang buong katotohanan tungkol sa lason, kay Elena at sa planong pagsira sa katinoan ni Dalisay, ang kanyang kamao ay mahigpit na nag-umpisa sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang panga ay tumigas sa tindi ng galit na naramdaman para sa babaeng matagal na niyang minamahal sa malayo. Dalisay, hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Ako ang magiging kalasag mo sa laban na ito. Wika ni Ricardo sa isang mababang tinig na puno ng determinasyon. Marahan niyang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa nanginginig na kamay ni Dalisay. Ang haplos na yon ay hindi lamang nagdadala ng proteksyon, kundi isang tahimik na pag-amin ng isang damdaming hindi kailanman kumupas sa paglipas ng panahon. Para kay Dalisay, ang init ng kamay ni Ricardo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa, tila isang simpleng lakas na higit pa sa anumang gamot. Sa maikling sandaling iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan, isang munting liwanag sa gitna ng mabibigat na pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Ngunit ang bawat sandali ng kapayapaan ay may katapusan. Sa kanyang pag-uwi, ang bawat hakbang ni Dalisay patungo sa kanilang tarangkahan ay tila paglapit sa isang bitayan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala ng panganib. Mula sa malayo, nakita niya ang itim na sasakyan ni Lorenzo na nakaparada na sa tapat ng bahay. Ang anino ng kanyang asawa ay nakatayo sa madilim na veranda, hawak ang isang baso ng alak habang ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Nang makalapit si Dalisay, bumaba si Lorenzo mula sa veranda at hinarang ang kanyang daan sa mismong pintuan. Ang amoy ng alak at ng mamahaling pabango ni Lorenzo ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila na naliksik sa bawat hibla ng kanyang kasuotan at sa anumang bakas ng pagtataksil na maaaring dala niya mula sa labas. Saan ka galing, Dalisay? Bakit tila masyadong matagal ang iyong pananalangin sa simbahan? Ang tanong ni Lorenzo sa isang himig na puno ng hinala at nakatagong panganib. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Dalisay. Ang diin nito ay sapat na upang mag-iwan ng panibagong pasa sa kanyang manipis na balat. Sa gitna ng gabi, ang tanong ni Lorenzo ay hindi lamang isang simpleng pag-uusisa, kundi isang hudyat na ang kanyang bawat galaw ay binabantayan na ng mga mata ng isang halimaw na nagsisimula ng magduda. Ang kamay ni Lorenzo na nakapulupot sa braso ni Dalisay ay tila bakal na nag-uumpisang uminit, nag-iiwan ng mapulang marka sa kanyang manipis na balat. Tinitigan siya nito nang may halong pagdududa. Ang mga mata nito ay tila matutulis na karayom na nanalusot sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging mararamdaman sa paligid ay ang mabigat na paghinga ni Lorenzo at ang mabilis na pagpintig ng puso ni Dalisay sa loob ng kanyang dibdib na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Lorenzo, may mga anino. Sa simbahan, hinahabol nila ako. Ang daming tao pero ang dilim. Ang dilim ng paligid. Ang nanginginig na sagot ni Dalisay habang ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinatititig sa kawalan, malayo sa mga mata ng asawa. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat at magmukhang isang taong tuluyan ng nilamon ng takot at kalituhan. Isang matunog na singhal ng pagkadiri ang kumawala sa bibig ni Lorenzo bago niya padaskol na binitawan ang braso ni Dalisay, dahilan upang bahagyang mawalan ng balanse ang babae at mapaupo sa malamig na sahig. Nakakadiri ka na, Dalisay. Pati ba naman sa bahay ng Diyos ay dinadala mo ang kabaliwan mo? Pumasok ka na sa loob at wag mo akong bisitin. Ang mariing utos nito bago mabilis na tumalikod, tila ayaw nang madampian man lamang ng anino ng kanyang asawa. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang kumilos si Dalisay.
Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napalitan ito ng isang matatag at malamig na determinasyon. Inilabas niya ang maliit na aparato na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Isang maliit na recorder na tila isang butones lamang ang laki. Sa bawat hakbang niya patungo sa silid ni Lorenzo, ang kanyang puso ay nagbibigay ng babala. Ngunit ang bawat alaala ng pagtataksil ay nagsisilbing panggatong sa kanyang katapangan. Maingat niyang idinikit ang aparato sa ilalim ng engkantadong kama kung saan alam niyang nagpapakasasa ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim, tahimik at maingat. Kinabukasan, ang kapalaluan ni Elena ay mas lalong naging lantad. Pumasok ito sa silid ni Dalisay nang walang katok. Suot ang isang mamahaling kwintas na pag-aari ng ina ni Dalisay. Ate, tingnan mo bagay ba sa akin? Sabi kasi ni Lorenzo, mas nababagay daw ito sa leeg ko kaysa sayo na mukhang tuyot na sanga. Ang pangungutya ni Elena habang hinahaplos ang alahas sa harap ng salamin. Ngumiti si Dalisay, isang ngiti na puno ng kapatawaran sa paningin ng iba, ngunit puno ng lason sa katotohanan. Bagay na bagay sa'yo, Elena. Sige na, sa'yo na yan. Masaya ako kapag masaya ka. Ang kanyang malambing na tugon na naging dahilan upang mas lalong maging kampante at mapangapi ang babae. Hindi alam ni Elena na ang bawat alahas na kinukuha nito ay dagdag na pako sa kabaong ng kanilang kasasangkutan. Sa gitna ng araw, isang maikling mensahe ang dumating sa kanyang lumang telepono mula kay Ricardo. Project B verified. Ang mga katagang iyon ay tila isang musika sa pandinig ni Dalisay. Nahanap na ni Ricardo ang pinagmulan ng mga pekeng bitamina. Ang katotohanan ay unti-unti nang nabubuo, tila isang puzzle na malapit nang matapos. Nang hapon na yon, habang sinusubukan ni Dalisay na palitan ang baterya ng isa pang maliit na recorder sa loob ng kanyang cabinet, biglang bumukas ang pinto. Mama! Mama! Nandyan si Tita Elena. Sabi niya lalaro daw kami. Ang masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Elena na papalapit sa silid. Natataranta ang mga daliri ni Dalisay. Pilit niyang isinisiksik ang aparato sa loob ng isang butas sa pader na tinatakpan ng cabinet. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dalisay, anong ginagawa mo dyan sa sulok? Ang malamig na tanong ni Elena habang ang kanyang anino ay unti-unti nang tumatama sa kinatatayuan ni Dalisay. Ang pinto ay tuluyan ng bumukas at ang mga mata ni Elena ay nagsimulang maglibot sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng anumang bagay na hindi nararapat. Mayroon pa nga bang paraan upang itago ang kanyang ginagawa? O ito na ang sandali na lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala? Ang malamig na tinig ni Elena ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid. Mabilis na ipinasok ni Dalisay ang maliit na aparato sa loob ng kanyang mahabang manggas bago niya ibinaling ang kanyang ulo nang may bakas ng matinding kalituhan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malayo at walang pokus, habang ang kanyang mga daliri ay marahang kinakalikot ang dulo ng kanyang saplot. Hinahanap ko ang singsing ni Mama, Elena. Sabi niya nandito lang yun, sa sulok na ito, nagtatago sa dilim. Ang bulong ni Dalisay sa isang boses na tila nagmumula sa isang malayong panaginip. Hinayaan niyang manginig ang kanyang labi habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang gumagaralgal sa kunwaring takot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog na puno ng pangungutya at kawalan ng respeto. Wala na ang singsing na yon, Dalisay. Baka pati ang alaala mo ay tuluyan na ring nabulok sa loob ng utak mo. Tumayo ka na riyan, mukha kang basang sisiw na nakakaawa. Ang matabang na wika ni Elena.
Inabot niya ang braso ni Dalisay at marahas itong hinila patayo. Tila isang kargamento na walang nararamdaman. Pagbaba nila sa kusina, bumulaga kay Dalisay ang isa pang mukha ng kawalang katarungan. Si Luz, ang katulong na dati ay tinutulungan ni Dalisay sa pag-aaral ng mga anak nito, ay nakatayo sa gilid habang nakayuko. Inutusan ni Elena si Luz na maghain ng pagkain, ngunit ang tinig nito ay puno ng lason. Luz, huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang paghahanda ng bagong plato para sa kanya. Ibigay mo na lang yung tira-tirang kanin at ulam kagabi. Hindi naman na niyan malalasahan ang pagkakaiba. Mas masahol pa nga sa aso ang lagay ng isip niyan. Ang utos ni Elena, masakit para kay Dalisay, na makitang ang mga taong dati ay kinalingan niya ay napipilitang sumunod sa malupit na utos ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Luz, ang panginginig ng mga kamay nito habang inilalapag ang isang mangkok ng malamig at tuyot na pagkain sa harap ni Dalisay. Ngunit hindi kumibo ang dating doktor. Tinanggap niya ang selyo ng kahihiyan. Dahan-dahan niyang isinubo ang malamig na kanin. Ang bawat pagnguya ay tila paglunok ng sarili niyang dangal. Ang bawat butil ng kanin ay tila mga maliliit na bato na dumadaan sa kanyang lalamunan. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang puso na patuloy na dinudurog ng bawat panunuya ni Elena. Sa gitna ng kanyang pagkain, lumapit si Elena at kinuha ang baso ng tubig ni Dalisay bago ito ibuhos sa sahig. "Oops, parang natapon." "Linisin mo yan, ate," sabi ni Lorenzo. "Kailangan mo raw maging kapaki-pakinabang dito sa bahay kahit paano?" Ang mapang-aping wika ni Elena bago ito lumabas ng kusina habang dala ang isang matagumpay na ngiti. Naiwan si Dalisay na mag-isa sa kusina, nakatitig sa tubig na dahan-dahang kumakalat sa marmol na sahig. Kinuha niya ang basahan at lumuhod. Sa bawat pagpahid niya sa sahig, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak at humalo sa tubig na kanyang nililinis. Naalala niya ang kanyang sarili noong siya ay isang respetadong manggagamot. Ang mga kamay na nagliligtas ng buhay at ang dangal na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang mga kamay na yon ay ginagamit na lamang sa paglilinis ng dumi ng mga taong nagtataksil sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Maya. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak ay nakatingin sa kanya ng may matinding pag-aalala. "Mama, bakit ka po umiiyak? Gusto mo po ba ng candy?" Ang tanong ni Maya habang iniaabot ang isang maliit at malagkit na candy. Ang munting kilos na yon ay tila isang haplos ng langit na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa malamig na silid, naramdaman ni Dalisay ang bigat ng aparato sa loob ng kanyang unan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat sampal ng tadhana? Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa sarili niyang tahanan bago siya tuluyang malamon ng kadilimang pilit na ibinabalot sa kanya ni Lorenzo at Elena? Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na pilit niyang pinapatay sa ilalim ng kumot, habang ang buwan ay saksi sa isang reynang uunti-unting nawawalan ng korona, ngunit nakakahanap ng bagong dahilan upang lumaban. Ang puting gown na dati ay simbolo ng kanyang karangalan bilang isang manggagamot ay tila isa na lamang malabong alaala na unti-unting nilalamon ng alikabok sa sulok ng kanyang isip. Sa bawat gabi na kailangang magkunwari ni Dalisay, mas lalong bumibigat ang pasanin ng kanyang pusong uhaw sa katarungan. Sa ilalim ng mapagkunwaring pag-aalaga ni Lorenzo, natuklasan ni Ricardo ang isang mas malalim at mas madilim na katotohanan na hindi lamang sumisira sa dangal ni Dalisay, kundi pati na rin sa pundasyon ng kanilang pamilya. Nagkita ang dalawa sa isang tago at malit na parke sa labas ng lungsod.
kung saan ang tanging saksi ay ang mga luma at malalaking puno ng narra. Ang bawat hakbang ni Ricardo patungo kay Dalisay ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan ng mabasag ang babaeng nasa harap niya. Inabot ni Ricardo ang isang makapal na envelope. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang bagyong paparating. Dalisay, hindi lang panlalaro sa damdamin mo ang ginagawa ni Lorenzo. Ninanakawan niya ang sarili niyang ina. Ang pondo ng foundation ni Doña Isabel ay unti-unti niyang inililipat sa mga dummy accounts sa tulong ni Elena. At ang ospital na pinaghirapan ng tatay mo, ginagawa niyang sangkalan para sa kanyang mga utang sa sugal. Ang paliwanag ni Ricardo sa isang tinig na puno ng pait. Naramdaman ni Dalisay ang isang malamig na agos ng dugo na dumaan sa kanyang mga ugat. Ang ospital na binuo ng kanyang ama nang may luha at pawis ay ginagawa na lamang palaruan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang pako na nabaon sa kanyang puso. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas upang hindi sumuko. Habang nag-uusap sila, ang langit ay biglang nagdilim at ang hangin ay naging malamig. Isang hudyat ng paparating na ulan. Ang bawat patak ng tubig mula sa itaas ay nagsimulang bumagsak, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang masaganang buhos na nagpabura sa malinaw na anyo ng paligid. Mabilis na binuksan ni Ricardo ang kanyang itim na payong at inilapit ang kanyang sarili kay Dalisay upang hindi ito mabasa. Sa ilalim ng maliit na silong na yon, tila huminto ang mundo. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay hinaluan ng init na nagmumula sa katawan ni Ricardo na protektadong nakatayo sa tabi ni Dalisay. I'm so sorry, Dalisay. Sana ay naniwala ako sa nararamdaman ko noon. Baka hindi ka na humantong sa ganito. Ang bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Inilipat niya ang kanyang kabilang kamay sa balikat ni Dalisay, isang marahang haplos na naglalayong magbigay ng lakas at panigurado na hindi siya mag-iisa. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Dalisay ay tila isang saradong pintuan na unti-unting binubuksan ng susi ng katapatan. Naramdaman niya ang init ng balat ni Ricardo sa kabila ng kanyang manipis na damit. Isang munting kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa gitna ng isang malupit na bagyo. Ricardo, don't blame yourself. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. You are my only hope. Ang sagot ni Dalisay habang nakatingala sa mga mata ng lalaking naging tanging sandigan niya. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay tila naging isang manipis na sinulid. Punong-puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig, ngunit malinaw na isinisigaw ng kanilang mga puso. Ngunit ang bawat sandali ng kaginhawaan ay tila isang hiram na panahon lamang. Sa kanyang pagbabalik sa bahay ng mga Del Rosario, ang dilim ay tila mas lalong naging mapanganib. Sa pagdaan niya sa tapat ng silid-aklatan ni Lorenzo, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang liwanag ng lampara sa loob ay nagbibigay ng isang mahaba at nakakatakot na anino sa pader. Nakita ni Dalisay si Lorenzo na may hawak na isang dokumentong may selyo ng ospital habang kausap ang isang hindi kilalang lalaki sa telepono. Gawin mo na ang lahat ng kailangan. Sa susunod na linggo, kailangan nang mailipat ang lahat ng shares sa pangalan ko bago pa tuluyang masiraan ng bait ang asawa ko. Wala nang makakapigil sa atin. Ang mariing wika ni Lorenzo bago nito ibinaba ang telepono nang may kasamang malupit na tawa. Napaatras si Dalisay, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa paparating na sakuna. Ang oras ay unti nang nauubos. Ang ospital, ang huling alaala ng kanyang ama, ay nakatakda ng nakawin sa kanya sa loob lamang ng ilang araw. Paano niya mapipigilan ang isang halimaw na handang sunugin ang lahat para lamang sa pera at kapangyarihan? Habang siya ay nananatiling isang bilanggo
Sa loob ng kanyang sariling katawan at tahanan, ang nanay mo Maya ay isang masamang mangkukulam. Baliw siya, kaya huwag kang lalapit sa kanya ha. Baka saktan kanya kapag nagalit siya. Ang mapanirang bulong ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng bata sa gitna ng sala. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga uod na pilit ibinabaon sa murang isipan ni Maya. Unti-unting nilalaso ng kaisa-isang liwanag na natitira sa buhay ni Dalisay. Nakatayo si Dalisay sa bukana ng kusina. Bitbit ang isang tray na may nakapatong na tasa ng bagong kulong tubig para sa tsa. Ang bawat kataga ni Elena ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinanood niya kung paano napaatras si Maya, ang takot na gumuhit sa mga mata ng bata habang nakatingin sa sarili nitong ina ay higit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ni Dalisay. Ang pag-ibig na nagbibigay sa kanya ng lakas ay siya ring nagdulot ng pinakamalalim na sugat nang makita niyang ang sarili niyang anak ay nag-uumpisa ng magduda sa kanyang pagmamahal. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa lason, kundi dahil sa naglalagablab na puot na tila isang bulkang malapit nang sumabog. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mainit, habang ang kanyang paningin ay nag-uumpisang magdilim sa tindi ng galit. Ngunit sa likod ng galit na yon ay ang isang ina na nagdurusa, ang isang babaeng binaliwala ang lahat para sa pamilya, ngunit ngayon ay pinagmumukhang halimaw sa harap ng sariling dugo at laman. Isang matinding pait ang umakyat sa kanyang lalamunan, isang pait na tila hindi na kailanman mabubura ng anumang tamis. Dahan-dahang lumapit si Dalisay sa kinalalagyan ni na Elena at Maya. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang aninong walang tunog, ngunit ang bawat pagdampi ng kanyang paa sa sahig ay may dalang bigat ng 1,000 hinanakit. Elena, heto na ang tsaa mo. Sabi mo kanina, nanunuyo ang lalamunan mo sa dami ng kwento mo kay Maya. Ang wika ni Dalisay sa isang malambing na tinig na may kasamang bakas ng pagkalito. Ang kanyang maskara ng kabaliwan ay nananatiling matatag sa kanyang mukha. Sa isang sadyang pagkakataon, habang iniabot ang tasa, hinayaan ni Dalisay na mabuwal ang tray patungo sa direksyon ng mga binti ni Elena. Ang mainit na likido ay dahan-dahang tumapon at humalik sa balat ng babae. Hindi gumamit ng anumang sigaw si Elena, ngunit ang kanyang mukha ay namula sa hapdi habang mabilis na tumatayo at pinapagpag ang kanyang kasuotan. Ang amoy ng tsa at ang singaw ng init ay namayani sa pagitan nilang dalawa. Ay, sorry Elena, ang mga kamay ko. Parang ayaw nilang sumunod sa akin. Tulungan mo ako Elena, may mga insekto kasing gumagapang sa tasa. Ang nanginginig na paliwanag ni Dalisay habang pilit na pinapalaki ang kanyang mga mata sa kunwaring takot. Sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang isang munting kislap ng tagumpay nang makita niya ang galit at hapdi sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng mainit na tubig sa balat ni Elena ay tila kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya. Matapos ang kaguluhan, niyakap ni Dalisay si Maya ng mahigpit sa loob ng kanilang silid. Ang bata ay nananatiling tahimik. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin sa takot na itinanim ni Elena. Hinaplos ni Dalisay ang likod ng anak. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay isang tahimik na panalangin at pagsusumamo ng kapatawaran. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Dalisay. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang isipan ni Maya mula sa mga kasinungalingang unti-unti nang nagkakaroon ng ugat? Mayroon pa nga bang paraan upang mabura ang takot sa mga mata kanyang anak? O ang kanyang bawat hakbang ng paghihiganti ay mas lalo lamang maglalayo sa kanya sa kaisa-isang taong nagbibigay ng halaga sa kanyang paghinga? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang oras ay hindi na niya kaibigan
at ang bawat sandali ng pagpapanggap ay may katumbas na halaga na maaaring hindi niya kayang bayaran. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Dalisay ay tila isang instrumentong may mga kwerdas na labis ng nahigpitan, nagbabantang maputol sa isang maling galaw o isang maling salita. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino at ningning ng isang manggagamot, ay napalitan ng isang malalim na kapaguran na tila hindi na kayang burahin ng anumang dami ng tulog. Sa gitna ng kanyang lihim na pakikipaglaban, ang bigat ng kanyang krus ay nagsisimula ng lumumpo sa kanyang espiritu. Nakita ni Ricardo ang unti-unting paghina ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Nang magkita sila sa kanilang tago na tagpuan, hindi na kinailangan pa ni Dalisay na magsalita. Ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pamumutla ng kanyang mga labi ay sapat na upang malaman ni Ricardo na ang kanyang Dalisay ay nasa bingit na ng pagbagsak. Walang maraming salita. Dinala ni Ricardo si Dalisay sa isang malit na rest house sa labas ng lungsod. Isang lugar na napapalibutan ng malalawak na lunti ang bukid at payapang simoy ng hangin na malayo sa mapanirang anino ng mga Del Rosario. Sa loob ng payapang silid na yon, kung saan ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Naramdaman ni Dalisay ang isang uri ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Umupo siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isip. Dalisay, you can rest now. Kahit sandali lang, huwag mo munang isipin ang lahat. Nandito ako, walang makakasakit sa iyo rito. Ang malambing na wika ni Ricardo habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas. Umupo si Ricardo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit, sapat na upang maramdaman ni Dalisay ang init na nagmumula sa lalaki. Dahan-dahang isinandal ni Dalisay ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Isang mahaba at nanginginig na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila lahat ng pasakit na kanyang kinimkim sa loob ng maraming buwan ay unting umaalis sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang matatag at mabagal na tibok ng puso ni Ricardo sa kanyang braso, isang ritmo ng kaligtasan at pag-asa. Ang amoy ng sabon at ang pagkalalaki ni Ricardo ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Minsan, gusto ko na lang mawala. Pero kapag nakikita ko si Maya at kapag nandyan ka, nararamdaman ko na may dahilan pa pala ang lahat ng ito. Ang bulong ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging mahina, na maging isang babaeng nangangailangan ng sandigan. Marahang hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Dalisay. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa palad ng babae. Ang bawat haplos ay tila isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya ito iiwan sa gitna ng laban. Isang marahang halik ang idinampi ni Ricardo sa noo ni Dalisay. Isang halik na puno ng respeto, pagmamahal, at isang uri ng katapatan na hindi kailanman kayang ibigay ni Lorenzo. Ang kislap ng mga bituin sa labas ng bintana ay tila naging saksi sa isang sandali ng paghilom sa gitna ng madugo at malupit na tadhana. Nakatulog si Dalisay sa piling ni Ricardo, ang kanyang mukha ay payapa na. Sa wakas, pinanood ni Ricardo ang bawat paghinga ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang kanyang puso ay napupuno ng pagsisisi at determinasyon. Alam niyang ang katahimikang ito ay panandalian lamang, na bukas ay kailangan na namang bumalik ni Dalisay sa loob ng yunggib ng mga halimaw. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang pagkakaisa at ang kapayapaang kanilang nahanap sa gitna ng kaguluhan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Ricardo habang nakatingin sa natutulog na Dalisay.
Sapat na nga ba ang sandaling ito ng kapahingahan upang muling itayo ang isang reynang nawasak? O ang bigat ng katotohanang kailangan nitong bumalik sa impyerno ay magsisilbi lamang na mitya ng isang mas malalim na kawalan ng pag-asa na maaaring tuluyang pumatay sa huling natitirang bahagi ng kanyang kalooban? Ang bawat pagpatak ng segundo sa orasan ng mansyon ng mga Del Rosario ay tila isang marahang agunyas na nagbababala sa pagtatapos ng huling hininga ng kalayaan ni Dalisay. Sa loob ng silid-aklatan, ang malamig na liwanag mula sa screen ng laptop ni Lorenzo ay nagbibigay ng isang maputla at tila bangkay na anyo sa kanyang muka habang binabasa ang mga huling dokumento para sa paglilipat ng kustodya. Sa tabi niya, si Elena ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na alahas. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila sumasalamin sa kanyang madilim at sakim na ambisyon. Sa Lunes, pagkatapos ng party ni Mama, tapos na ang lahat, Elena. Ang pirma ni Dalisay ay hindi nakakailanganin kapag nailabas na ang medical certification na hindi na siya fit na humawak ng sarili niyang ari-arian. Ang malamig na pahayag ni Lorenzo habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng baso ng alak. Ang lahat ng pinaghirapan ng tatay niya, ang ospital, ang mga lupain, mapupunta na sa atin. At si Dalisay, doon siya sa lugar kung saan nararapat ang mga taong wala ng silbi sa mundong ito. Everything is set, Lorenzo. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahingi ng tulong sa kahit na sino. Nakikita ko siyang pasulyap-sulyap sa telepono nitong mga nakaraang araw. Ang babala ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng panganib at kawalan ng tiwala. Isang malupit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorenzo. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at tao sa kanyang paligid. Sa kabilang dako, ang gabi ni Ricardo ay hindi naging kasing payapa ng kanyang inaasahan. Habang nagmamaneho siya pauwi mula sa isang lihim na pakikipagpulong sa mga abogado ng ospital, isang madilim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa gilid ng kalsada. Ang marahas na pagbangga ng bakal sa bakal ay nagdulot ng isang malakas na pagyanig sa loob ng sasakyan ni Ricardo. Walang anumang tunog ng pagsabog, kundi ang nakakapangilabot na pagbaluktot ng pinto ng kotse at ang pagbasag ng salamin na tila libu-libong maliliit na kristal na dahan-dahang naglalaglagan sa kalsada. Ang katawan ni Ricardo ay marahas na tumama sa manibela, sapat upang magdulot ng isang malalim na sugat sa kanyang noo na nagsimulang maglabas ng mainit at malapot na dugo. Ito ay hindi isang aksidente, ito ay isang babala. Nang matanggap ni Dalisay ang balita sa pamamagitan ng isang maikling mensahe, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na kayang itago ng anumang pagpapanggap. Ang kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas, ang kaisa-isang taong naging sandigan niya sa gitna ng bagyong ito, ay nasa panganib dahil sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Ang takot na baka ang kanyang paghahangad ng katarungan ay maging dahilan ng pagkamatay ng lalaking tanging nagmahal sa kanya ng tunay. Ricardo, please. Huwag mong hayaang mangyari ito. Ang bulong ni Dalisay habang nakatingala sa madilim na langit mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagbasa sa kanyang maputlang pisngi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panalangin na puno ng desperasyon. Ramdam na ramdam niya ang pagigting ng bitag na inihanda ni Lorenzo. Sa darating na pagdiriwang para kay Doña Isabel, hindi lamang karangalan ang nakataya, kundi ang kanyang buhay at ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais na sumuko na lamang, natanggapin ang tadhana upang hindi na madamay ang iba. Ngunit nang maalala niya ang haplos ni Ricardo at ang inosenteng mukha ni Maya, ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang tuyot at malamig na galit. Isang galit na tila isang itim na apoy
na nag-uumpisang magningas sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang oras ay hindi na niya kaibigan at ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na wala nang balikan. Paano niya itutuloy ang laban kung ang kanyang tanging alas ay sugatan at ang kaaway ay handa nang itulak siya sa huling yugto ng kanyang pagkawasak? Ang bawat pintig ng puso ni Dalisay ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat sa nalalapit na pagsabog ng isang malupit na bagyo. Sa loob ng silid ni Maya, ang amoy ng baby powder at ang init ng katawan ng bata ay tila isang huling kanlungan na pilit niyang pinanghahawakan. Alam ni Dalisay na sa oras na lumabas ang kanyang anak, sa tarangkahan ng mansyon, hindi na siya makakaatras pa. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang out-of-town trip kasama ang isang malayong pinsan, dahan-dahang binuhat ni Dalisay ang kanyang anak patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. "Mama, bakit po ako aalis? Dito lang po ako sa tabi niyo." Ang nanginginig na tanong ni Maya habang ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang ina. Ang bawat salita ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kalooban ni Dalisay. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan at pinigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. "Lalaro ka lang doon, anak. Darating din si Mama. Pangako. Magpakabait ka, ha? Mahal na mahal ka ni Mama." Ang bulong ni Dalisay sa isang boses na puno ng pagpipigil at pagsusumamo. Nang dahan-dahang umandar ang sasakyan at tuluyang nawala ang anino ni Maya sa kalsada, naramdaman ni Dalisay ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang kaisa-isang liwanag ay wala na sa kanyang tabi, ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang maging ligtas ang bata sa gitna ng digmaang kanyang sisimulan. Ang pagbabalik niya sa loob ng bahay ay sinalubong ng galit ni Lorenzo. Ang anino ng kanyang asawa ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang daraanan. "Nasaan si Maya? Bakit mo siya pinaalis nang wala akong alam? Sinasabi ko na nga ba, tuluyan ka na talagang nawawala sa sarili mo, Dalisay." Ang bulyaw ni Lorenzo habang ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng pagkayamot. Isang mahaba at nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Hinayaan niyang magulo ang kanyang buhok at tumitig siya sa kawalan, tila nakikipag-usap sa mga aninong siya lamang ang nakakakita. "Ang mga ibon, Lorenzo, sabi nila, kailangan na nilang lumipad bago dumating ang malaking sunog. Ang init, Lorenzo, ang init na ng bahay na ito." Ang kanyang nanginginig na tugon habang ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinatititig sa kisame. Ang pagkayamot ni Lorenzo ay napalitan ng isang mapanuring tingin bago ito tuluyang tumalikod nang may kasamang matinding pandidiri. Akala ni Lorenzo ay tuluyan na siyang nanalo. Hindi niya alam na bawat sandali ng kanyang panunuya ay panggatong sa apoy ng katarungan. Pumasok si Dalisay sa kanyang silid at hinarap ang malaking salamin. Doon, dahan-dahan niyang inilabas ang isang pulang sutla na gown na matagal na niyang itinago sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Ang bawat pagdampi ng tela sa kanyang palad ay tila isang paalala ng kanyang dating dangal at kapangyarihan. Ito ang kulay ng pag-ibig na kanyang ibinigay at ito rin ang magiging kulay ng hustisyang kanyang sisingilin. Isang kislap mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula kay Ricardo na sa kabila ng tinamong mga sugat mula sa aksidente ay nananatiling matatag sa kanyang tabi. "Nandito na ang lahat ng alas natin. Lumaban ka, mahal. Bukas, muling magliliwanag ang pangalan mo." Ang mga katagang yon ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang tawag na mahal mula kay Ricardo ay hindi lamang isang salita, kundi isang pangakong hinding-hindi siya nito iiwan sa gitna ng kadiliman. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Elena na may dalang isang bundle ng luma at maruruming damit.
Heto, magsuot ka ng ganyan bukas. Bagay na bagay sa isang baliw na tulad mo para hindi ka mapahiya sa harap ng mga bisita ni Doña Isabel. At huwag kang lalabas ng kwarto mo hanggat hindi kita tinatawag. Ang mapang-alipustang utos ni Elena bago nito ihagis ang mga damit sa sahig. Ang amoy ng alikabok mula sa mga damit ay humalo sa hangin, ngunit nanatiling kalmado si Dalisay. Tumingala si Dalisay at binigyan si Elena ng isang munting ngiti. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ng babae sa mukha ng isang baliw. Isang ngiti na tila isang lihim na selyo ng isang nakatakdang tadhana. Ang bawat segundo ng panlalait ni Elena ay tila isang utang na may malaking interes na nakatakda ng bayaran sa susunod na araw. Sa gitna ng dilim, habang ang anino ni Elena ay dahan-dahang lumalabas ng silid, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Dalisay habang nakatingin sa pulang gown sa kanyang kama. Handa na nga ba ang lahat para sa kanyang huling pagtatanghal? O mayroon pang nakatagong patalim ang tadhana na maaring bumasag sa kanyang huling pag-asa sa katarungan? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Del Rosario ay nababalot ng isang uri ng karangyaan na tila nagnanais na bulagin ang sino mang tumitingin dito. Ang amoy ng mga sariwang liryo at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin na nagmumula sa mga aircon, habang ang kislap ng malalaking chandelier sa kisame ay tila libu-libong diamante na nagbibigay ng liwanag sa mga panauhing nagmumula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang mga usapan ng mga negosyante at mga matatandang mayayaman ay tila isang mahinang ugong na puno ng tsismis tungkol sa malas na sinapit ng matalinong doktor na si Dalisay. Sa gitna ng bulwagan, si Elena ay naglalakad nang may taas noo. Ang kanyang mahabang gown na kulay ginto ay tila sumasalamin sa kanyang ganid na hangarin. Nakakapit siya sa braso ni Lorenzo. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamay-ari. Tila siya na ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Ang mga matatandang babaeng panauhin ay nagbubulungan, pinupuri ang katapatan ni Elena sa pag-aalaga sa baliw na si Dalisay. Habang ang mga kalalakihan naman ay kinakainggitan ng swerte ni Lorenzo sa pagkakaroon ng isang maganda at mapag-alagang kasama sa gitna ng kanyang pagdurusa bilang asawa. Umakyat si Lorenzo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pekeng kumpiyansa. Humawak siya sa mikropono at sa isang iglap, ang bulwagan ay binalot ng katahimikan. Kinuha niya ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata na tila may mga luhang nagbabadyang pumatak sa tindi ng emosyon. Good evening, everyone. We are here to celebrate the 75th birthday of my mother, Doña Isabel. But more than that, I want to thank all of you for being with me in these trying times. Alam niyo naman po ang kalagayan ng aking asawa na si Dalisay. Mahirap, masakit na makita ang taong mahal mo na hindi na ikaw ang kilala. But I promise before God that I will never leave her. Even if she is no longer the woman I married, my sacrifice is nothing compared to the love we once shared. Ang mapagpanggap na pahayag ni Lorenzo. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ng katotohanan. Ngunit para sa mga panauhin, siya ang larawan ng isang ulirang asawa, isang martir sa gitna ng kabaliwan. Tumayo si Doña Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal at pagmamalaki para sa kanyang anak. Lorenzo, you make me so proud. Dahil sa katapatan mo sa pamilya at sa iyong sakripisyo, nais kong ibigay sa iyo ang kabuuang pamamahala ng ating mga kumpanya at ang lahat ng shares ng ospital na hawak ng ating pamilya. You deserve this, my son. Ang wika ng matanda habang iniabot ang isang gintong susi na nakalagay sa loob ng isang velvet na kahon. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalakpakan. Ang tunog ng kanilang mga kamay ay tila isang malakas na ulan na nagpapatunay sa tagumpay ng kasamaan. Nakita ni Elena ang kislap sa mga mata ni Lorenzo, isang kislap ng tagumpay
na tila nagsasabing nakuha na nila ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ni Doña Isabel ay biglang nagdilim. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay biglang namatay. Na iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakakatakot na kadiliman. Isang mahaba at malamig na katahimikan ang namayani. Sapat upang marinig ang bawat mabilis na paghinga ng mga taong nagtataka sa nangyayari. Pagkalipas ng ilang segundo, isang spotlight ang biglang bumukas at tumama sa itaas ng malaking hagdanan. Doon, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mahabang pulang gown na tila naglalagablab sa gitna ng dilim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga labi ay pinahiran ng pulang-pulang lipstick, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng talino at kapangyarihan na matagal nang hindi nakikita ng sinuman. Si Dalisay. Hindi siya mukhang baliw. Sa halip, siya ay mukhang isang reynang handang bumawi ng kanyang korona. Dahan-dahan siyang humakbang pababa. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa marmol na hagdan ay tila isang hudyat ng nakatakdang paghatol. Kinuha niya ang isang wireless na mikropono at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Malakas, malinaw, at puno ng otoridad na tila bumasag sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Lorenzo. Napakagandang kwento, Lorenzo. Napakagaling mong umarte. Pwede bang ako naman ang magsalita? Gusto ko lang kasing ibahagi sa lahat kung ano ang tunay na lasa ng mga bitaminang ibinibigay mo sa akin gabi-gabi. Ang wika ni Dalisay, habang ang isang malamig na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Sa gitna ng gulat at pananahimik ng lahat, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ng bawat panauhin habang nakatingin sa naglalagablab na anyo ni Dalisay. Ito na nga ba ang katapusan ng palabas ni Lorenzo? O simula pa lamang ito ng isang mas malupit na digmaan na wawasak sa lahat ng kanilang pinanghahawakan? Ang bawat hakbang ni Dalisay pababa ng hagdan ay tila isang hatol ng tadhana na dahan-dahang bumabagsak sa balikat ni Lorenzo. Nawala ang mapagkunwaring luha sa mga mata ng lalaki, napalitan ito ng isang matinding takot na tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa hukay. Si Elena naman ay napahawak ng mahigpit sa kanyang gintong gown. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatingin sa babaeng pilit nilang ginawang bilanggo ng sariling isip. Lorenzo, you look like you've seen a ghost. Bakit? Hindi ba ito ang inaasahan mong makita? Inakala mo ba na ang mga laso na ipinapakain mo sa akin gabi-gabi ay tuluyan ng pumatay sa katinoan ko? Ang malamig at rasyonal na wika ni Dalisay habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa nagniningning na anyo ni Dalisay patungo sa nanginginig na si Lorenzo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pintuan sa likod ng bulwagan at pumasok si Ricardo Sanchez kasama ang ilang mga tauhan ng kapulisan at mga opisyal ng audit. Ang kanyang noo ay may bakas pa ng benda mula sa aksidente, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa katarungan. Sa isang hudyat ni Ricardo, ang malaking screen sa likod ng entablado ay muling nagliwanag. Hindi ito nagpakita ng mga larawan ng kaarawan, kundi ang mga video na lihim na nakuna ng mga aparatong itinanim ni Dalisay. Ang mga sandali ng pagtataksil ni na Lorenzo at Elena sa mismong kama ni Dalisay at ang mga usapan tungkol sa pagpapainom ng maling gamot upang makuha ang yaman ng pamilya. Doña Isabel, mga panauhin, narito ang katotohanan. Ang sigaw ni Ricardo habang inilalabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa malawakang pagnanakaw ni Lorenzo sa pondo ng foundation at ang ilegal na paglilipat ng mga shares ng ospital. Ang lalaking itinuturing ninyong martir ay isang magnanakaw at mamamatay tao na unti-unting nilalason ang sarili niyang asawa sa tulong ng kanyang kirida. Isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid.
Si Doña Isabel ay dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait at kahihiyan. Sa harap ng lahat, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lorenzo. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Wala kang kwentang anak. Dinungisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Iyang sigaw ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay dahil sa tindi ng sama ng loob. Sa takot na mabulok sa kulungan, biglang itinulak ni Elena si Lorenzo. Wala akong kasalanan. Pinilit lang ako ni Lorenzo. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang gustong pumatay kay Dalisay. Ang hiyaw ni Elena habang pilit na tumatakbo patungo sa labas, ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Ang dalawang magkasabwat ay nagsimulang magturuan at magsisihan. Ang kanilang huwad na pag-ibig ay tuluyan ng naglaho sa harap ng nagbabantang rehas. Lalong nagdilim ang paningin ni Lorenzo. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan niyang sugurin si Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang upang saktan ang babaeng sumira sa kanyang plano. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Ricardo. Sa isang matatag na galaw, naisandal ni Ricardo si Lorenzo sa pader at mabilis itong pinusasan ng mga awtoridad. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Lorenzo ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Habang hinihila palabas ng mansyon sina Lorenzo at Elena, sa gitna ng mga flash ng kamera ng media na biglang dumagsa, nanatiling nakatayo si Dalisay sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Ang bawat hininga ay tila paglalabas ng lahat ng lason at sakit na kanyang kinimkim. Lumapit si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga at pag-aaruga. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Isang haplos na nagpapatunay na tapos na ang gabi ng lagim. Nakuha na ni Dalisay ang kanyang hustisya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga guho ng kanyang dating buhay, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sa kabila ng tagumpay na ito, sapat na nga ba ang pagkakabilanggo ng mga nagkasala upang mapawi ang sugat sa kanyang puso? O mayroon pa ring bahagi ng kanyang kaluluwa na nananatiling nakakulong sa madilim na silid ng pagtataksil na hinding-hindi na muling mabubuksan ng anumang antas ng katarungan? Ang malaking mansyon ng mga Del Rosario na dati ay puno ng mapagkunwaring katuwaan at maluhong pagtitipon ay binalot na ngayon ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga dilaw na police tape na nakapalibot sa bakuran ay tila mga pilat na nagpapaalala sa naganap na iskandalo. Sa labas ng tarangkahan, nakatayo si Elena. Yakap ang isang maliit at lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang gamit. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na at basa ng ulan, habang ang kanyang sapatos ay naiwan sa putikan. Ang mga dating katulong na kanyang inalipusta ay nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri at kawalan ng awa. Walang sino man ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang reynang mapagpanggap ay isa na ngayong pulubing itinapon sa lansangan. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ang tanging kasama ni Doña Isabel. Ang matapang at makapangyarihang ginang ay tila isang tuyot na dahon na nakahiga sa puting kama. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke na dulot ng tindi ng kahihiyan. Pumasok si Dalisay sa silid. Ang kanyang hakbang ay marahan at puno ng dignidad. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng mas pinahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa katarungan. Kinuha ni Dalisay ang isang tseke at inilapag ito sa side table, sapat upang bayaran ang lahat ng gastusin sa paggamutan. Ginagawa ko ito hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ito ang tama. Pinapatawad na kita, Doña Isabel, pero huwag niyo nang asahan na makikita niyo pa kami ni Maya.
Tapos na ang obligasyon ko sa pamilyang ito. Ang mahinahong wika ni Dalisay bago siya tuluyang tumalikod. Sa likod niya, narinig niya ang garalgal na pagtatangka ni Doña Isabel na magsalita. Ngunit ang bawat tunog na lumalabas sa bibig nito ay tila isang pagsisising huli na para sa lahat. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda, si Lorenzo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling damit ay marumi na at puno ng pawis. Ang katahimikan ng bilangguan ay tila isang malaking bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang babaeng itinuring niyang kasangkapan lamang, ngunit siya palang tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng lahat ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng dilim, ang tanging nakikita niya ay ang huling tingin ni Dalisay, isang tingin na wala ng galit, kundi isang malalim at nakakasunog na kawalan ng pakialam. Pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng isang maliit at payapang opisina, dahan-dahang itinigil ni Dalisay ang kanyang panulat matapos lagdaan ang mga huling pahina ng kanyang divorce at custody papers. Ang bawat linyang binuo ng tinta sa papel ay tila pagputol sa mga kadenang matagal na naggapos sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, si Maya ay sa kanya na lamang, malayo sa laso ng mga Del Rosario. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang balikat ay tila unting naglalaho na palitan ng isang uri ng gaan na tila bakaya na niyang lumipad. Paglabas ni Dalisay mula sa gusali ng korte, sinalubong siya ng isang malakas at sariwang simoy ng hangin. Ang langit ay malinaw at ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa kanyang pisngi. Tila isang pagbati mula sa kalikasan sa kanyang bagong kalayaan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakasandal sa isang sasakyan, si Ricardo. Ang kanyang benda sa noo ay wala na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa babaeng muling nakatayo ng matuwid. Lumapit si Ricardo kay Dalisay. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng maraming salita. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng mga daliri ni Dalisay, isang haplos na nagdadala ng pangako ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na kalsada, habang ang mga tao ay abala sa kanilang sariling buhay, ang dalawa ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa isa't isa nang may kasamang matamis na ngiti. Ang digmaan ay tapos na, ngunit habang tinitingnan ni Dalisay ang abot tanaw, naramdaman niya ang isang munting panginginig sa kanyang puso. Ito na nga ba ang tunay na simula ng kanyang paghilom? O ang mga pilat ng nakaraan ay mananatiling isang aninong susunod sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula? Ang bawat hakbang ni Dalisay sa loob ng madilim na pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng lumang bakal at ang lamig ng semento ay humahalo sa bigat ng hangin na puno ng pagsisisi at pighati. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Lorenzo, ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo, ang lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang Lorenzo, na nasa harap niya ngayon, ay isa na lamang anino ng dati nitong kagwapuhan at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa tindi ng pagkatalo. Nang makita ni Lorenzo si Dalisay, ang kanyang mga kamay ay mabilis na dumampi sa salamin. Tila pilit na inaabot ang kapatawarang alam niyang hindi niya nararapat makuha. Ang bawat salita ng pagsusumamo na lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at huli na para sa lahat. Nakita ni Dalisay ang mga luha sa mga mata ng kanyang dating asawa, ngunit wala na siyang naramdamang hapdi sa kanyang puso. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang apoy ay napalitan na ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Pinapatawad na kita, Lorenzo, pero huwag mong isiping ginagawa ko ito para sa'yo.
Ginagawa ko ito para sa ikatatahimik ng aking kaluluwa at para sa kinabukasan ni Maya. Tapos na ang lahat ng sakit. Ang mahinahong wika ni Dalisay, ang kanyang tinig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumayo siya at dahan-dahang tumalikod. Iniwan ang tunog ng pagpiit ng pinto na tila huling tuldok sa isang masakit na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya lilingon pa sa madilim na yungib na yon. Pag-uwi, sa kanilang bagong tahanan, ang amoy ng sariwang sampagita at ang liwanag ng papalubog na araw ay sumalubong sa kanya. Ang bahay na ito ay maliit lamang kumpara sa mansyon ng mga Del Rosario, ngunit bawat sulok nito ay puno ng pagmamahal at kaligtasan. Nakita niya si Maya na masayang naglalaro sa hardin. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang banal na awitin na nagpapahilom sa huling bahagi ng kanyang mga sugat. Wala na ang takot sa mga mata ng kanyang anak, napalitan na ito ng tiwala na hinding-hindi na muling mawawala ang kanyang ina. Ilang linggo matapos ang lahat, muling isinuot ni Dalisay ang kanyang puting blouse na simbolo ng kanyang propesyon. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay hindi lamang naglalayong gamutin ang katawan, kundi pati na rin ang isipan ng mga kababaihang dumanas ng katulad na paghihirap. Bilang bagong direktor ng isang foundation, inialay niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga biktima ng bauhan, Batao Tung Tamli. Ang bawat pasyenteng kanyang hinahawakan ay tila isang paalala na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at pagmamahal. Sa pagdating ng dapit hapon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Lumabas si Ricardo, ang kanyang muka ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dalisay nang may matinding paghanga. Mabilis na tumakbo si Maya patungo sa kanya. Ang maliit na bata ay masayang yumakap sa binti ni Ricardo habang tinatawag itong Tito Rick. Ang bawat galaw ni Ricardo sa bata ay puno ng pag-iingat at tunay na pagkalinga. Isang tanawin na nagdulot ng isang matamis na kurot sa puso ni Dalisay. Lumapit si Ricardo kay Dalisay at marahang kinuha ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahang isinandal ni Dalisay ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Naramdaman niya ang matatag at mabagal na pintig ng puso ng lalaki, isang ritmo ng katapatan na matagal niyang hinanap. Marahang hinaplos ni Ricardo ang buhok ni Dalisay. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, ang pag-ibig ay hindi na magiging isang lason, kundi isang silong na magbibigay ng init at proteksyon habang buhay. Salamat, Ricardo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Ang bulong ni Dalisay habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ninanamnam ang kapayapaang kailanman ay hindi na maagaw sa kanya. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Dalisay. Ngayon pa lang mag-uumpisa ang tunay nating kwento. Ang sagot ni Ricardo sa isang himig na puno ng pangako. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa kalangitan, ang tatlo ay nanatiling nakatayo ng magkasama, isang bagong pamilyang nabuo mula sa mga abo ng nakaraan, handang harapin ang bukas ng may pag-asa at pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mabubura. Lumipas ang 3 taon. Ang iskandalo ng pamilya Del Rosario ay unti-unti nang naging isang malabong alaala, isang babala na ibinubulong sa mga mararangyang pagtitipon tungkol sa pag-ibig na naging lason. Isang hapon, habang nagmamaneho pa uwi, napadaan si Dalisay sa lumang kalye kung saan nakatayo ang dating mansyon. Ang matataas na pader nito ay balot na ng mga ligaw na baging at ang tarangkahan ay kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Hininto niya ang sasakyan at tiningnan ang bahay na minsang naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Wala na ang puot, wala na ang pait. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay isang malalim na awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong piniling mabuhay sa dilim ng kasakiman. Ang pagpapatawad pala
ay hindi isang malaking seremonya. Ito ay isang tahimik na pagtanggap na ang mga sugat ay hindi na nagdudulot ng kirot sa halip. Nagsilbi na lamang itong mapa patungo sa isang bagong buhay. Sa loob ng kanilang maliit ngunit masayang tahanan, ang amoy ng mainit na sinigang na hipon ay humahalo sa halakhak ni Maya na ngayon ay 8 taong gulang na. Nakaupo si Dalisay sa hapagkainan. Pinapanood si Ricardo habang tinuturuan si Maya sa kanyang takdang aralin. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pasensya at pagmamahal. Isang tanawing nagdudulot ng isang uri ng kapayapaan sa puso ni Dalisay na kailanman ay hindi maibibigay ng anumang yaman. Ito ang tunay na kapayapaan, hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang presensya ng kagalakan sa mga pinakasimpleng sandali. Mama, Tito Rick, tingnan niyo po ang drawing ko. Tayo po yan, isang pamilya. Ang masayang wika ni Maya habang ipinapakita ang isang papel na may 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Lumapit si Ricardo kay Dalisay at marahang hinawakan ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang nangiti mo, Dalisay. Yan ang paborito kong tanawin sa buong mundo. Ang bulong ni Ricardo sa isang tinig na puno ng pagsinta. Ngumiti si Dalisay, isang ngiti na totoo at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ang kanyang sagot sa lahat ng tanong. Ang pag-ibig ay hindi parusa. Ito ay pahinga. Hindi ito isang hawla, kundi isang malawak na hardin kung saan ang bawat bulaklak ay may kalayaang mamukadkad. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay nagsilbing paalala hindi ng sakit, kundi ng katatagan. At ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan ay ito: ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pasakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa tapang nitong talikuran ang lahat ng nagpapabigat sa kanya upang muling buuin ang sarili, piraso-piraso, hanggang sa ang isang nawasak na reyna ay muling makatayo. Hindi na para sa isang kahariang gawa sa ginto, kundi para sa isang tahanang binuo ng tunay na pagmamahalan.